13 taon kitang binuo, pero sa isang pirasong papel, winasak mo ako. Habang nagpapakasasa si Renato sa kandungan ng iba, ako ay nilunod sa ulan at pinalayas ng sariling biyenan. Akala nila ay tapos na ang isang Maribel Santos, ngunit ang pusong nadurog ay magiging bakal na lulunod sa inyong lahat. Handa na ba silang harapin ang babaeng dati nilang minaliit? Paano kung ang aninong tinalikuran nyo ang siyang tanging magliligtas sa inyo? Pirmahan mo na yan, Maribel. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa isang babaeng wala ng silbi sa akin. At lalong ayokong makita ang pagmumukha mong parang laging namatayan. Ang boses ni Renato ay parang hapdi ng yelo sa balat. Malamig at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Inilapag niya ang ilang piraso ng papel sa lamesa. Sa gitna ng usok ng mainit na sinigang na hipon nakakarating lang mula sa kalan. 13 taon. 13 taon ng pagising ng maaga, ng pag-aayos ng kanyang mga kurbata, at ng pagiging anino sa bawat tagumpay ng kanyang kumpanya. Ngunit ang tanging sukli ay ang puting papel na may titulong Annulment of Marriage. Dahan-dahang binitawan ni Maribel ang sandok na hawak niya. Tumalsik ang mainit na sabaw sa kanyang naninigas na mga daliri. Ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso. Mas matindi ang sakit na gumagapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng kirot na tila unti-unting pinapatay ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa asawa, sa lalaking minahal niya higit pa sa kanyang sarili. Ngunit ang nakita niya ay isang banyagang mukha na may mga matang puno ng pagkamuhi. Renato, anong ibig sabihin nito? May pagkukulang ba ako? Akala ko ba maayos tayo? Ang boses ni Maribel ay halos pabulong na, nanginginig at tila mawawalan ng malay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Renato habang inaayos niya ang kanyang mamahaling relo. Maayos? Maribel, look at yourself. You're just a housewife. Isang simplon siyana na marunong lang magluto at maglinis. I am the CEO of a multi-million shipping line. I need a woman who can stand beside me in gala nights, not someone who smells like onions and fish sauce all day. Nakakasawa ka na. Hindi pa man natatapos ang bawal na binitawan ni Renato. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Maribel sa loob ng maraming taon ang sumilay sa mga labi ng asawa. Yes, sweetheart? I'm almost done here. I'll be there in 20 minutes. I love you too. Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak ng kutsilyo sa pandinig ni Maribel. Ang I love you na matagal na niyang ipinagdarasal, na marinig muli ay ibinibigay na pala sa iba. Ang kanyang mundo, na binuo niya ng may tiyaga at sakripisyo, ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis, at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi pa natatapos ang kanyang kalbaryo nang bumukas ang pinto ng dining room at pumasok ang kanyang biyenan, si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot ng perlas at may dalang mapang-aping titig na tila ba isang dumi sa sahig ang tinitingnan nito. Bakit hindi ka pa pumipirma, Maribel? Huwag mong sabihing aasa ka pa rin sa yaman ng anak ko. 13 taon kang nabuhay nang parang reyna dahil sa pawis ni Renato. Panahon na para bumalik ka sa kung saan ka nanggaling, sa putikan. Isang matunog na utos ang ibinigay ni Doña Aurora sa mga katulong. Ilabas ang mga gamit ng babaeng yan, na yun din. Napanood ni Maribel, sa gitna ng kanyang paggawasak, kung paanong ang kanyang maliit na maleta ay kinaladkad palabas. Walang natira sa kanya. Ang bahay na itinuring niyang tahanan, ang mga pangarap na inakala niyang totoo. Lahat ay binawi sa kanya. Sa loob lamang ng isang gabi. Walang pasabi, walang awa. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbuhos ng malakas na ulan, na tila ba nakikiramay sa kanyang pait. Kinalagkad siya ni Renato patungo sa pinto. Ang hawak nito sa kanyang braso ay mahigpit at walang pakundangan.
Nang marating nila ang gate, marahas siyang itinulak palabas. Huwag ka nang babalik dito, Maribel. You are nothing without me. Wala kang pera, wala kang koneksyon, at wala kang utak para mabuhay sa mundong ito ng mag-isa. Consider this a favor. Pinalalaya na kita sa mundong, hindi ka naman nararapat. Kasabay ng pagbagsak ng malakas na kidlat, ay ang paglangit-niit ng bakal na gate na sinarhan sa kanyang harapan. Naiwan si Maribel sa gitna ng kalsada, basang-basa, yakap ang isang lumang maleta na naglalaman ng kakaunting damit at mga lihim na dokumento na hindi nila alam na nasa kanya. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong binaliwala, ng bawat pag-ibig na tinapon sa basurahan. Tumayo siya doon, mag-isa sa dilim, habang ang anino ng bahay na dati niyang pag-aari ay unti-unting lumalayo sa kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang puso ay lumampas na sa antas ng luha. Ito ay naging isang matalim na lamig na bumabalot sa kanyang buong kaluluwa. Sapat na ba ang 13 taon ng pag-ibig para bayaran ang ganitong klaseng kalupitan? Paano nga ba magsisimula ang isang babaeng ang tanging alam na sandata ay ang pananahimik at pagtitiis, kung ang mismong taong pinag-alayan niya ng buhay ang siyang kumuha ng lahat mula sa kanya? Wala kaming puwang para sa isang babaeng hindi marunong mag-alaga ng sariling asawa, Maribel. Nakakahiya ka. Ang mga salitang iyon mula kay Tita Josie, ang paboritong tiyahin ni Renato na ilang beses tinulungan ni Maribel sa mga utang nito, ay mas matalas pa sa lamig ng gabi. Nakatayo si Maribel sa tapat ng gate ng bahay nito sa Quezon City. Basang-basa at nanginginig ang buong katawan. Ang tubig mula sa kanyang buhok ay pumapatak sa kanyang mga pilik mata, kaya halos hindi na niya makita ang mukha ng babaeng dati ay tinatawag siyang anghel ng pamilya. Tita, kahit na yung gabi lang po, wala na po akong ibang matutuluyan. Isang gabi lang, para lang po makasilong ako. Ang pagsusumamo ni Maribel. Ang kanyang boses ay gumaralgal na dahil sa matinding ginaw at pagod. Ngunit ang tanging tugon ni Tita Josie ay isang mapanghamak na tingin. Inayos nito ang kanyang silk na duster at humalukip-kip. Nabalitaan na namin ang lahat. Sabi ni Renato, binalak mo raw siyang nakawan kaya kanya pinalayas. At ang Doña Aurora? Galit na galit siya sa'yo. Maribel, utang namin ang lahat kay Renato. Hindi namin pwedeng isakripisyo ang suportang ibinibigay niya sa amin para lang sa isang tulad mong wala namang maibabalik na pabor. Nanigas ang puso ni Maribel. Naalala niya kung paanong 3 taon na ang nakalilipas. Siya ang lihim na nagbayad ng matrikula ng bunsong anak ni Josie nang malugi ang negosyo nito. Siya ang nakiusap kay Renato na huwag singilin ang mga utang ng pamilya nito. Pero ngayon, ang lahat ng kabutihang yon ay tila naanod na ng baha sa kalsada. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang nagtapos sa kanyang huling pag-asa. Ang realidad ay unti-unting lumulunod sa kanya. Sa mundong ito, ang halaga mo ay nakadepende lamang sa kung ano ang kaya mong ibigay. At dahil wala na siyang korona bilang asawa ng isang Villaseñor, siya ay naging isang basura na mabilis na itinatapon. Naglakad si Maribel palayo. Hila ang kanyang maleta na ang isa sa mga gulong ay nabali na. Ang tunog ng pagkaladkad ng sirang maleta sa basang semento ay tila isang malungkot na himig ng kanyang pagkatalo. Ang bawat hakbang niya ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng kahihiyan. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig, at ang kanyang manipis na blusa ay dumidikit na sa kanyang balat. Na tila ba ang mismong paligid ay gustong sipsipin ang natitira niyang hininga. Nakarating siya sa isang madilim na waiting shed sa gilid ng highway. Naupo siya sa malamig na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaan ang kanyang sarili na umiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Dito, sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumaraan at sa bugso ng hangin, naramdaman ni Maribel ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. 13 taon siyang naging sandigan ng iba,
pero ngayong siya ang nangangailangan. Walang balikat na handang sumalo sa kanyang ulo. Lord, ganito na lang ba ang katapusan ko? Ang tanong niya sa madilim na langit. Wala na ba akong halaga dahil wala na si Renato? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha niya ang maliit na pitaka sa kanyang bulsa. May naramdaman siyang piraso ng papel. Isang lumang resibo ng padala ng gamot na ginawa niya maraming taon na ang nakalilipas para sa isang banyagang hindi niya man lang nakilala ng personal. Noon, ginawa niya yon dahil sa awa, hindi habil sa kapalit. Hinawakan niya ang papel ng mahigpit, ang tanging alaala ng isang panahong may kakayahan pa siyang tumulong. Biglang isang nakasisilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Isang marangyang itim na sasakyan na tila isang anino ng kapangyarihan sa gitna ng ulan, ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng waiting shed. Ang tunog ng makina nito ay banayad, ngunit ramdam ang awtoridad. Huminto ang mundo ni Maribel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa takot. Sino ang titigil sa ganitong oras? Sa isang tulad niyang mukhang pulubi sa gilid ng daan. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba. Mula sa loob, isang lalaking may maamong mukha, ngunit may matalim na mga mata ang tumingin sa kanya. Hindi ito si Renato. Ang lalaking ito ay may dalang hangin ng katahimikan at misteryo. Ma'am Maribel Santos? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay baritono at puno ng paggalang. Napatitig si Maribel, hindi makapagsalita. Paanong ang isang taong sakay ng ganito kayaman na sasakyan ay alam ang kanyang pangalan sa gitna ng ganitong karumihan? Sino po kayo? Ang tanging naisagot niya sa pagitan ng panginginig ng kanyang mga labi. Ang lalaki ay lumabas ng sasakyan. May hawak na malaking payong na agad niyang itinapat sa ulunan ni Maribel, na tila ba pinoprotektahan nito ang isang napakahalagang hiyas mula sa putik. Matagal na kayong hinahanap ng aking amo. Ang sabi niya, panahon na para bayaran ang utang na hindi niya kailanman siningil. Hindi ko na alam kung panaginip pa ito o bahagi na ng aking pagpanaw. Dahil ang init sa loob ng sasakyang ito ay tila isang yakap na hindi ko na naramdaman sa loob ng maraming taon. Naupo si Maribel sa malambot na upuang gawa sa mamahaling balat ng hayop. Ang bango ng lavender at bagong sasakyan ay humalo sa amoy ng basang lupa mula sa kanyang suot. Ngunit walang bahid ang pagrereklamo sa mukha ng lalaking nagmamaneho. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit ay dahan-dahang sumisipsip sa mamahaling tela, isang kabaligtaran ng kanyang buhay. Isang maruming anino sa gitna ng karangyaan. Pumikit si Maribel, at kasabay nito ang pag-ikot ng kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang lagnat at panghihina, ang kanyang diwa ay tila dinala pabalik sa mga gabing madilim sa kanilang mansyon sa Quezon City. Habang mahimbing ang tulog ni Renato, si Maribel ay nakaupo sa tapat ng laptop. Ang tanging liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen. Siya ang arkitekto sa likod ng mga matatagumpay na bidding. Siya ang nag-aayos ng mga gusot sa logistics na hindi kayang intindihin ng kanyang asawa. Sa bawat pirma ni Renato, may pawis at talino ni Maribel na hindi kailanman kinalala. Naalala niya ang gabi 7 taon na ang nakalilipas. Isang malaking krisis ang tumama sa Aragon Portlink sa Cebu. Isang barko ng mga kritikal na gamot ang naipit sa gitna ng bagyo at red tape sa Manila. Nakita ni Maribel ang desperadong panawagan ng Aragon Portlink sa isang pribadong forum ng mga logistics expert. Gamit ang isang pekeng pangalan, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at kaalaman para gawa ng paraan ang mabilis na pagpapalabas ng mga gamot na iyon. Hindi niya ito ginawa para sa pera. Ginawa niya ito dahil alam niyang may mga buhay na nakasalalay sa bawat minutong lumilipas. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Malapit na tayo sa ospital ng pamilya. Ang boses ng lalaki ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bakit? Ang tanging nasabi ni Maribel. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Bakit niyo ako tinutulungan? Wala na akong kahit ano. Hindi niyo ako magagamit laban kay Renato. Isang mahinang ngiti ang sumili sa driver.
Hindi po ito tungkol kay Sir Renato, ma'am. Ang totoo, matagal nang alam ni Sir Paul na hindi ang asawa niyo ang utak sa likod ng Villaseñor Logistics. Pinanood niya kayo mula sa malayo. Nakita niya kung paano niyo ibinigay ang inyong talino sa isang taong hindi kayo kayang pahalagahan. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang pribadong gusali na napapalibutan ng mga gwardiya. Maingat na inalalayan si Maribel pababa. Ang kanyang mga binti ay parang jelly na hindi kayang dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Pagpasok sa isang malawak at tahimik na silid, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may puting buhok at tindig na puno ng otoridad. Siya si Apolinario Paul Aragon. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, lumapit ito at kinuha ang nanginginig na kamay ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, isang klase ng tingin na hindi kailanman ibinigay ni Renato sa loob ng 13 taon. Salamat, ang simula ni Paul. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na tiyang nagpapakalma sa namamanhid na sistema ni Maribel. Salamat dahil noong panahong mamamatay na ang aking anak dahil sa kakulangan ng gamot. Isang aninong hindi ko kilala ang nagligtas sa amin. 13 taon mong binuo ang imperyo ng iba, Maribel. Ngayon, hayaan mong tulungan kitang buuin ang sarili mong kaharian. Napahagulhol si Maribel. Hindi ito iyak ng sakit, kundi iyak ng isang tao sa wakas ay nakita ang liwanag pagkatapos ng napakahabang panahon sa dilim. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, isang takot ang bumabalot sa kanya. Paano kung malaman ni Renato na ang asawang tinawag niyang walang silbi ay ang siyang dahilan kung bakit siya nasa itaas? At paano kung ang dokumentong nasa loob ng kanyang maleta ay sapat na para pabagsakin ang lahat ng kinalakihan ng pamilya Villaseñor? Magpahinga ka, Maribel, dugtong ni Paul, habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng silid. Dahil bukas, hindi na ikaw ang babaeng itinatapon sa ulan. Bukas, ikaw na ang bagyong yayanig sa kanilang lahat. Naiwan si Maribel sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang paalala na siya ay buhay pa. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, may isang pangalan ang paulit-ulit na bumubulong ng paghihigante. Renato. Sa bawat pag-angat ng eroplanong ito, tila hinihiwa ang bawat bahagi ng aking nakaraan na pilit pa rin kumakapit sa aking puso. Nakatitig si Maribel sa labas ng bintana ng private jet. Pinapanood ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng Maynila sa ilalim ng dilim. Ang lungsod na naging saksi sa kanyang 13 taon ng pagsisilbi at sa kanyang huling gabi ng pagkadurog ay naglalaho na sa paningin. Sa loob ng marangyang sasakyang himpapawid, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot. Ngunit sa loob ng isip ni Maribel, ang mga sigaw ni Renato at Doña Aurora ay paulit-ulit pa ring umaalingaw-ngaw. Lumapit ang isang stewardess na may dalang mainit na tsaa at isang malinis na tuwalya. Ma'am, we will arrive in Cebu in 45 minutes. Do you need anything else? Ang tanong nito sa malambing na tinig. Umiling lang si Maribel at pilit na ngumiti. Hindi pa rin siya sanay na pagsilbihan. Sa loob ng mahabang panahon, siya ang laging nakatayo habang ang iba ay nakaupo. Siya ang laging nag-iisip kung ano ang kailangan ng iba bago pa nga nila ito hingin. Ngayong siya na ang inaalagaan, pakiramdam niya ay isa siyang estranger sa sarili niyang buhay. Tumayo siya at naglakad patungo sa salamin ng maliit na banyo ng eroplano. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may malalim na mga mata, namumutla ang mga pisingi, at may buhok na tila wala ng buhay dahil sa dumi ng ulan at alikabok ng kalsada. Ang buhok na ito, na palaging gustong makitang mahaba ni Renato dahil iyon daw ang batayan ng pagiging babae, ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi ng paghihintay. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa kanyang kit. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang isang makapal na bahagi ng kanyang buhok at dahan-dahang pinutol ito. Narinig niya ang bawat hibla na bumibigay
isang tunog ng paglaya na hindi kayang tapatan ng anumang salita. Ang mahabang itim na buhok na sumisimbolo sa kanyang pagiging martir ay isa-isang nahuhulog sa sahig. Nang matapos siya, ang buhok niya ay hanggang balikat na lamang, maikli, matapang at bago. Hinawakan niya ang kanyang leeg na ngayon ay wala nang nakatakip. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang paghinga. Ang Maribel na asawa ni Renato ay namatay na sa ulan ng Maynila. Ang Maribel na haharap sa Cebu ay isang babaeng wala nang kinakatakutan. "Ma'am, we are now descending." Ang boses ng piloto ang nagpabalik sa kanya sa kanyang upuan. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Cebu na may dalang amoy ng dagat at kalayaan. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel dahil sa papalapit na bukang liwayway. Sa paanan ng hagdan, nakatayo si Paul Aragon, suot ang isang simpleng puting polo at nakangiti sa kanya. "Welcome home, Maribel," sabi ni Paul. "In Cebu, we don't look back at the storm. We build stronger ships to sail through it." Sumakay sila sa isang sasakyang nagdala sa kanila patungo sa isang pribadong villa sa gilid ng dalampasigan. Habang binabagtas nila ang kalsada, nakita ni Maribel ang lawak ng mga port terminal ng Aragon Portlink. Dito, ang bawat container van, ang bawat barkong naglalayag, ay bahagi ng isang mundong siya ang may kontrol. Wala rito ang anino ni Renato. Wala rito ang mapang-aping boses ni Doña Aurora. Pagdating sa villa, inihatid siya ni Paul sa isang malawak na balkonahe na nakaharap sa asul na dagat. "Dito ka muna mananatili. Pagalingin mo ang iyong puso, Maribel. At kapag handa ka na, hihintayin kita sa boardroom." Ang Aragon Portlink ay kailangan ng isang fixed asset strategist na may puso at utak na tulad ng sayo. Naiwan si Maribel na nakatitig sa horizon. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang maliit na notebook na puno ng mga sulat kamay niya tungkol sa mga butas sa sistema ng Villaseñor Logistics. Hinaplos niya ang bawat pahina. Ang mga butas na ito na dati niyang tinatakpan para kay Renato ay magiging mga bitag na hinding-hindi nito matatakasan. Ngunit sa kabila ng determinasyon ito, isang tanong ang nananatili sa kanyang isip habang pinagmamasdan ng alon. Kaya ba niyang tuluyang talikuran ang pag-ibig na nagligtas sa kanya noon? O magiging hadlang ba ang kanyang mga alaala sa krusada para sa kanyang sariling dangal? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nag-send ng isang litrato. Pagkakita ni Maribel, naramdaman niya ang muling paglamig ng kanyang dugo. Litrato yun ni Renato at ng kanyang bagong babae. Masayang nagdiriwang sa loob ng bahay na siya ang bumuo. Ang caption, "Finally, the trash is gone." Humigpit ang hawak ni Maribel sa rehas ng balkonahe hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit ay naging isang malamig na apoy. Hindi na ang amoy ng bawang at sibuyas ang bumabalot sa akin, kundi ang halimuyak ng bagong pag-asa at ang lamig ng bakal na determinasyon. Tumayo si Maribel sa tapat ng salamin sa loob ng kanyang bagong opisina sa Aragon Portlink. Ang suot niyang dark blue na suit ay tila isang balute na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi na inakalang taglay niya. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata na dati ay lagi nakayuko sa takot, na yon ay diretsyo na nakatingin sa hinaharap. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang kalayaan na 13 taon niyang ipinagkait sa sarili. Narinig niya ang banayad na pagbukas ng pinto. Pumasok si Paul Aragon, may dalang folder at isang tasa ng kape. "The board members are waiting, Maribel. Handa ka na bang harapin ang mga lobo?" Ang tanong nito na may halong biro, ngunit may seryosong babala sa likod. Ngumiti si Maribel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi nanatili sa kanyang mga labi bilang simbolo ng paninindigan. "I've lived with a wolf for 13 years, Sir Paul. These men in the boardroom are just puppies compared to Renato." Pagpasok nila sa conference room,
Ang katahimikan ay tila isang pader na humarang sa kanila. Nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa ang 7 lalaki. Lahat ay bihis na bihis at may mga mukhang tila hindi makapaniwala. Ang kanilang mga titig ay puno ng panghuhusga. Isang babae, isang dating may bahay lamang, ang magiging fixed asset strategist ng pinakamalaking port sa Cebu. Is this a joke, Mr. Aragon? Ang simula ni Mr. Lim, ang pinakamatandang miyembro ng board. We need an expert to solve the congestion in the South Terminal. Hindi namin kailangan ng isang babaeng baka mas marami pang alam sa pagluluto kaysa sa shipping manifest. Narinig ni Maribel ang ilang mahihinang tawa sa paligid. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan siyang lumapit sa unahan ng lamesa. Ibinaba niya ang kanyang folder na lumika ng isang matunog na hudyat ng kanyang presensya sa ibabaw ng makintab na kahoy. Mr. Lim, ang congestion sa South Terminal ay hindi dahil sa dami ng barko. Ang boses ni Maribel ay malinaw, walang panginginig at puno ng otoridad. Ito ay dahil sa maling zoning ng inyong mga container van. Kinagamit nyo ang FIFO system sa mga perishables, pero hindi nyo isinasama ang weather variables ng Pacific route. Kung titingnan nyo ang logs noong huling 3 buwan, makikita nyo na ang bottleneck ay laging nangyayari tuwing Martes dahil iyon ang araw ng dating ng mga feeder ships mula sa Manila na hindi niya binibigyan ng sapat na berth space. Tumigil ang tawanan. Ang mga board members ay nagkatinginan, ang ilan ay mabilis na binuksan ang kanilang mga tablet para i-verify ang sinabi niya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat, ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ay pabor na kay Maribel. How did you know that? Tanong ng isa pang direktor. Ang tono ay wala na, ang panghahamak at napalitan na ng kuryosidad. Dahil habang ang asawa ko ay nagdiriwang ng kanyang mga deal sa mga bar ng Makati, ako ang gumagawa ng kanyang mga report. Sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na tumagos sa bawat isa sa kanila. Alam ko ang bawat galaw ng bawat barko sa bansang ito. Ang pinakaiba lang, ngayon ay hindi na ako nagtatago sa likod ng pangalan ng iba. Sa loob ng 2 oras, hinimay ni Maribel ang bawat problema ng kumpanya. Ipinakita niya ang mga buta sa seguridad at ang mga inefficiencies sa logistics na matagal nang binabalewala. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, unti-unting nabubura ang imahe ng housewife at napapalitan ito ng isang matalinong strategist. Nang matapos ang meeting, isa-isang lumapit sa kanya ang mga board members para makipagkamay. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, lumapit si Paul sa kanya at may iniabot na isang tablet. You did great, Maribel. Pero mukhang may kailangan kang makita. Sabi ni Paul, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Maribel ang screen. Isang news article mula sa Manila. Villaseñor Logistics faces massive lawsuit due to contract anomalies. CEO Renato Villaseñor points to former wife as the one responsible for the forged documents. Naramdaman ni Maribel ang biglang paghigpit ng kanyang dibdib. Hindi lang siya basta pinalayas ni Renato. Plano pala nitong gawin siyang biktima ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang mga dokumentong pinapirmahan sa kanya noon sa gitna ng kanyang pagtitiwala ay gagamitin na ngayon para ipakulong siya. Hindi niya ako basta gusto mawala sa buhay niya, bulong ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Gusto niya akong mabulok sa bilangguan para hindi ako makapagsalita. Humawak siya sa gilid ng lamesa para hindi matumba. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay biglang naging isang mapait na paalala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang sandata na wala siya noon. Ang suporta ni Paul at ang katotohanang hawak niya sa loob ng kanyang lumang maleta. Handa ka na ba, Maribel? Tanong ni Paul. Higit pa sa handa, Sir Paul. Sagot ni Maribel habang tinititigan ang litrato ni Renato sa screen. Akala niya ay tinalikuran na niya ang basura. Hindi niya alam
Ang itinapon niyang basura ang siyang susunog sa kanyang buong imperyo. Ang kabutihang itinanim sa gitna ng dilim ay hindi kailanman nalalanta. Ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon para mamukadkad at magsilbing silong sa darating na unos. Naupo si Maribel sa malambot na sofa sa loob ng pribadong silid ni Paul Aragon. Ang malamig na aircon ng opisina ay tila hindi kayang palamigin ang nag-aalab na kaba sa kanyang dibdib pagkatapos mabasa ang balita tungkol sa demanda ni Renato. Hawak niya ang mainit na tasa ng tsaa, ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy pa rin sa panginginig. Tumingin siya kay Paul, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, at doon ay naramdaman niya ang bigat ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Sir Paul, bakit niyo po ba talaga ako tinutulungan? Ang tanong ni Maribel. Ang kanyang tinig ay halos mapatid dahil sa halo-halong emosyon. Hindi lang ito dahil sa galing ko sa logistics, hindi ba? Maraming eksperto sa mundo. Bakit ako na isang bagsak na babae ang pinili niyo? Huminga ng malalim si Paul at tumingin sa bintana, kung saan matatanaw ang mga higanteng crane ng port. May isang kwento na hindi mo alam, Maribel. 10 taon na ang nakalilipas. Ang anak kong si Clarissa ay nasa bingit ng kamatayan. Kailangan niya ng isang bihirang gamot mula sa Europe. Ngunit dahil sa matinding bagyo at gulo sa customs sa Manila, naipit ang kargamento. Desperado na ako noon. Handa akong ibigay ang lahat ng yaman ko, pero walang gustong tumulong dahil masyadong delikado ang sitwasyon. Tila bumalik ang gunita ni Maribel sa isang gabing puno rin ng ulan. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang isang email na natanggap niya sa system ng Villaseñor Logistics. Isang pakiusap na puno ng desperasyon. Naalala niya kung paano niya hiningi ang tulong ni Renato. Ngunit ang tanging sagot nito ay isang malamig na pagtanggi. Business is business, Maribel. Hindi tayo charity. Hayaan mong mabulok ang kargamentong yan sa port. Hindi natin responsibilidad ang buhay ng ibang tao. Ang sabi ni Renato noon, habang abala sa pag-inom ng kanyang whiskey. Ngunit hindi nakinig si Maribel. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Renato, palihim siyang pumunta sa port. Ginamit niya ang sarili niyang pera para bayaran ang mga overtime ng mga trabahador. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa mga shortcut sa batas para mapalabas ang gamot sa loob ng 6 na oras. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang walang hinihinhing kapalit at nang walang nakakaalam na siya ang nasa likod nito. Nalaman ko ang totoo 3 taon na ang nakalilipas. Pagpapatuloy ni Paul, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Isang matandang checker sa port ang nagsabi sa akin na hindi si Renato Villaseñor ang nagligtas sa anak ko, kundi ang kanyang asawa, na palihim na kumilos sa dilim. Maribel, ang gamot na yon ang nagdugtong sa buhay ni Clarissa. Ang utang na loob ko sa iyo ay hindi matatawaran ng anumang posisyon o sahod. Napayuko si Maribel. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga kamay. Sa loob ng 13 taon, ang tingin niya sa kanyang sarili ay isang kasangkapan lamang na ginamit at itinatapon. Ngunit na yon, sa harap ni Paul, natuklasan niya na ang kanyang kabutihan ay nagligtas pala ng isang pamilya. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng sugat, ay tila nakahanap ng isang maliit na bahagi ng kagalingan. Pero Sir Paul, ang demanda ni Renato. Ang muling pag-aalala ni Maribel. Ginamit niya ang pirma ko sa mga pekeng dokumento. Pwede akong makulong. At kapag nadamay ang Aragon Port Link, masisira ang lahat ng binuo niyo. Tumayo si Paul at lumapit sa kanya. Inilapag ang kamay sa kanyang balikat bilang tanda ng suporta. Hindi ka na mag-isa, Maribel. Hindi na tayo papayag na ang anino ng nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Mayroon tayong mga abogado at higit sa lahat, mayroon tayong katotohanan. Kinuha ni Maribel ang kanyang lumang maleta na nasa tabi ng kanyang mesa. Binuksan niya ang isang maliit na bulsa nito at inilabas ang isang asul na folder. Hindi alam ni Renato, pero itinatago ko ang mga original logs.
Bago ko pirmahan ang anumang dokumento noon, palihim kong kinukuhanan ng litrato ang mga tunay na kontrata bago niya ito palitan ng mga peke. Itinago ko ang lahat ng ito. Hindi dahil balak kong maghiganti noon, kundi dahil gusto ko lang protektahan ang sarili ko kung sakaling magalit siya sa akin. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel habang hinahawakan ang folder. Akala niya ay hawak niya ako sa leeg. Hindi niya alam, ang ebidensyang ito ang wawakasan ang kanyang kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lakas na ito, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang pangamba. Isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang boses na puno ng puot at pananakot ang bumati sa kanya. Akala mo ba nakatakas ka na, Maribel? Ang boses ni Doña Aurora, ang kanyang dating biyenan, ay tila isang ahas na bumubulong. Maghanda ka na, dahil bukas na bukas din, sisiguraduhin naming sa kalsada ka muli pupulutin o sa loob ng selda kung saan ka nararapat. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng init at ayos. Nayon ay tila isang malamig na libingan ng mga alaala at pagkakamaling hindi na kayang itama. Sa loob ng mansyon ng mga Villaseñor sa Maynila, ang katahimikan ay hindi na kapayapaan, kundi isang mabigat na pasanin. Nakaupo si Renato sa kanyang malawak na lamesa sa study room, napapalibutan ng mga tumpok ng dokumento na tila mga bundok na handang gumuhos sa kanya. Ang hangin sa loob ng kwarto ay amoy alak at sigarilyo. Malayo sa dating bango ng sariwang bulaklak at bagong linis na sahig na palaging sinisiguro ni Maribel. Renato, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ang monthly allowance ko? At ang mga katulong nag-aalisan dahil hindi mo raw nababayaran sa tamang oras. Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw habang padabog itong pumasok sa kwarto. Ang kanyang muka ay puno ng galit at ang kanyang mga perlas ay tila nawala na ng kislap sa gitna ng tensyon. Hilot-hilot ni Renato ang kanyang sentido. Mom, please, hindi mo ba nakikitang marami akong ginagawa? Ang Port of Batangas project ay na-hold dahil sa maling documentation. Yung secretary na kinuha mo, si Tiffany, hindi man lang alam kung paano magbasa ng shipping manifest. Secretary mo rin siya, Renato? At akala ko ba ay matalino siya? Bakit na yon ay isinisisi mo sa akin? Ang ganti ni Aurora. Ang kanyang boses ay tumataas na sa inis. Nung narito pa ang babaeng yun, kahit kailan ay hindi tayo nagkaroon ng ganitong problema. Hindi ko siya gusto, pero aminin natin, maayos ang takbo ng bahay at ng kumpanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Renato. Iyon ang katotohanang ayaw niyang aminin. 13 taon niyang itinuring na pabigat si Maribel. Ngunit ngayong wala na ito, napagtanto niyang ang asawa niya ang nagsilbing pandikit na nagpapanatili sa katatagan ng kanyang imperyo. Ang bawat gusot na hindi niya pinapansin noon, si Maribel ang palihim na naguunat. Ang bawat galit na kliyente, si Maribel ang nagpapakalma sa pamamagitan ng mga sulat at regalong tila galing sa kanya. Padabog na lumabas si Aurora, iniwan si Renato sa gitna ng kanyang kalituhan. Sa kanyang paghahanap ng isang mahalagang kontrata, may isang maliit na drawer siyang nabuksan na matagal na niyang hindi napapansin. Sa loob nito ay may isang lumang notebook na may pabalat na kulay asul. Dahan-dahan niyang binuksan ang notebook. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ni Maribel. Hindi ito diary ng mga damdamin. Ito ay isang manual. Isang detalyadong listahan ng lahat ng gagawin sa kumpanya. Mga pangalan ng mga contact person, mga sikreto sa pagpapabilis ng release ng kargamento, at maging ang mga paboritong kape ng bawat major client nila. Sa huling pahina, may isang maikling mensahe na may petsang 1 linggo bago niya ito pinalayas. Renato, alam kong pagod ka na sa akin. Pero sana, bago ka magalit, tingnan mo ang mga pahinang ito. Ito ang buhay ko sa loob ng 13 taon. Hindi ko man masabi sa iyo ng harapan, pero ang tagumpay mo ang tanging pangarap ko. Naramdaman ni Renato ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib.
Isang pagsisisi na tila isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit agad itong napalitan ng kanyang pride. Anong akala niya? Na hindi ko kaya nang wala siya? Gagawin ko lang siyang scapegoat sa mga anomalaya ko at tapos na ang usapan. Ang bulong niya sa sarili, pilit na pinapatitigas ang kanyang kalooban. Biglang pumasok si Tiffany, ang kanyang bagong kinakasama, na nakasuot ng maikling bestida at may dalang baso ng alak. "Sweetheart, forget about the work. Let's go to the party in BGC." Sabi ni Doña Aurora, kailangan nating magpakita sa mga social circles para hindi nila isiping nalulugi tayo. Tiningnan ni Renato si Tiffany. Ang ganda nito ay tila isang plastic na bulaklak. Maganda sa paningin, pero walang bango at buhay. Kumpara kay Maribel na tila isang matatag na puno, si Tiffany ay isang aninong madaling maglaho sa gitna ng bagyo. "Wait," sabi ni Renato habang nakatitig sa kanyang computer screen. Isang email ang kakarating lang mula sa kanilang field agent sa Cebu. May bagong player sa Cebu Port. Aragon Portlink just hired a new fixed asset strategist. Sila ang nakakuha ng contract na dapat ay sa atin. Binuksan ni Renato ang attachment na naglalaman ng litrato ng bagong opisyal ng Aragon Portlink. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog sa sahig. Ang babaeng nasa litrato ay may maikling buhok, nakasuot ng mamahaling suit at may mga matang puno ng apoy at talino. Hindi ito ang Maribel na basang-basa sa ulan. Ito ay isang Maribel na tila muling nabuhay mula sa mga abo. "Hindi maaari," ang pabulong na sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay puno ng takot at hindi makapaniwalang galit. Nasa Cebu siya? At kasama niya si Paul Aragon. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay muling tumunog. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. The initial investigation shows that the documents you pointed to, Maribel, are being countered. They have the originals, Renato. We are in deep trouble. Ang malamig na pawis ay gumapang sa likod ni Renato. Ang toreng buhangin na kanyang itinayo ay nagsisimula nang gumuho, at ang unang malakas na alon ay nanggagaling sa babaeng inakala niyang wala ng halaga. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong ito ay hindi lamang tinta sa papel, kundi mga patak ng dugo mula sa pusong naniwala sa iyong bawat kasinungalingan. Nakatitig si Maribel sa mga scan documents na ipinadala ng kanyang abogado mula sa Maynila. Sa loob ng malamig na opisina sa Cebu, tila ba nag-init ang hangin sa paligid niya habang binabasa ang mga petsa ng mga transaksyon. Doon niya natuklasan ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakaroon ni Renato ng ibang babae. 1 taon ang nakalilipas. 1 taon bago ang gabing pinalaya siya sa ulan, ay nagsimula na si Renato na ilipat ang mga utang at mga illegal na kontrata sa ilalim ng pangalan niya. Bells Haven. Iyon ang pangalan ng shell company na binuo ni Renato. Ginamit nito ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, at ang kanyang dangal para itago ang mga nakaw na yaman at mga huli sa customs. Habang ipinagluluto niya ito ng hapunan, habang minamasahe niya ang mga balikat nito dahil sa kunwaring pagod sa trabaho, ay unti na pala nitong hinuhukay ang libingan ng kanyang kalayaan. Binitawan ni Maribel ang kanyang tablet at naramdaman ang biglang panghihina ng kanyang mga kamay. Ang bawat alaala ng kanilang lambingan ay tila naging mga lason na unti-unting sumisira sa kanyang sistema. Hindi lang siya basta pinalitan, siya ay pinagplanuhang sirain mula pa sa simula. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napuno ng kanyang mabibigat na paghinga, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanyang sariling kamangmangan. Pumasok si Paul Aragon, dala ang isang baso ng tubig. Nakita niya ang pamumutla ni Maribel at ang panginginig ng mga labi nito. "Nalaman mo na ba ang lahat, Maribel?" Ang tanong ni Paul. Ang kanyang tinig ay puno ng simpatya at lungkot. 1 taon, Sir Paul. Ang pabulong na sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. 1 taon niya akong ginagawang panakiputa sa kanyang mga dumi
habang kaharap ko siyang kumakain sa hapag. Paano nagagawa ng isang tao na halikan ng asawa niya sa gabi habang iniisip kung paano ito ipapakulong sa umaga? Dahan-dahang lumapit si Paul at naupo sa tapat niya. Ang kasamaan ay walang mukha, Maribel. Pero ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Ang Bells Haven ay magiging alas natin. Dahil sa bawat transaksyong ginawa niya, may mga bakas siyang naiwan na tanging ikaw lang ang makakaunawa dahil ikaw ang gumagawa ng kanyang mga report. Inayos ni Maribel ang kanyang sarili. Pinahid niya ang isang patak ng luha na hindi na niya hinayaang tuluyang pumatak. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung gagamitin ni Renato ang kanyang pangalan para sa kasamaan, gagamitin naman niya ang kanyang talino para sa katarungan. Sir Paul, kailangan nating i-audit ang lahat ng mga kargamento ng Villaseñor Logistics na dadaan sa Cebu Port simula sa susunod na linggo. Sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Alam ko ang kanilang mga schedule. Alam ko kung aling mga container ang may lamang hindi deklarado. Kung gusto niya maglaro ng madumi, ipakikita ko sa kanya kung sino ang tunay na eksperto sa larangang ito. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, kumatok ang secretary ni Paul. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang dyaryo. Ma'am Maribel, may nag-iwan po nito sa lobby. Galing daw po sa Maynila. Wala pong pangalan ng sender. Dahan-dahang binuksan ni Maribel ang kahon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang laman nito. Isang lumang gintong singsing na may maliit na ruby, ang singsing ng kanyang yumaong ina na sinabi ni Renato na nawala raw noong lumipat sila ng bahay 5 taon na ang nakalilipas. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Doña Aurora. Ang mga basura ay hindi nararapat sa mga mamahaling hiyas. Itago mo ito bilang paalaala na kahit anong gawin mo, mananatili kang magnanakaw sa mata ng lahat. Nang hinig ang buong katawan ni Maribel. Hindi lang pala ang kanyang hinaharap ang ninakaw ng mga Villaseñor, kundi maging ang kaisa-isang alaala ng kanyang nakaraan. Ang singsing na ito ay simbolo ng huling habilin ng kanyang ina, na ginamit pa ng kanyang biyenan para saktan siya at palabasing magnanakaw. Masyado na silang lumalampas sa guhit. Ang pabulong na sabi ni Maribel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Hindi lang kumpanya ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang lahat ng bagay na nagbibigay sa kanila ng karangalan. Biglang tumunog ang intercom. Sir Paul, may emergency sa North Pier. Isang barko ng Villaseñor Logistics ang pilit na pumasok sa docking area kahit walang permit. Sinasabi nilang may clearance daw sila mula sa inyong bagong strategist. Nagkakatinginan si Paul at Maribel. Isang bitag. Sinusubukan ni Renato na gamitin ang posisyon ni Maribel para makapagpuslit ng illegal na kargamento at isisi ito sa kanya sa harap ng Aragon Portlink. Liwanagan natin ang kanilang gabi, Sir Paul, sabi ni Maribel habang tumatayo at kinukuha ang kanyang folder. Oras na para harapin ang bagyong ipinadala nila. Hindi sapat ang lawak ng dagat para lunurin ang mga alaala ng kahapon. Pero sapat ang bawat alon para dahan-dahang hugasan ang dumi na iniwan ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Nakatayo si Maribel sa dulo ng North Pier. Ang hangin sa gabi ay may dalang amoy ng asin at kalawang. Ang mga higanteng crane ay tila mga anino ng mga dambuhala na nagbabantay sa katahimikan ng gabi. Sa harap niya, ang barkong pag-aari ng mga Villaseñor ay dahan-dahang lumalapit. Ang ugong ng makina nito ay tila isang babala ng isang paparating na gulo. Alam ni Maribel na ang bawat container sa loob niyon ay isang patibong na binuo ni Renato para tapusin ang kanyang bagong simula. Ma'am, tinatawagan po tayo ng kapitan. Iginiit nila na may pirma niyo ang docking clearance. Ang ulat ng isa sa mga port officer. Ang boses nito ay puno ng pagkalito. Huminga ng malalim si Maribel. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot.
Ito ay dahil sa galit na matagal na niyang pilit na pinatutulog. Huwag silang papasukin. Tawagan ng Coast Guard at sabihing magsasagawa tayo ng random inspection. Kung may pirma ko man ang hawak nila, sabihin niyo na ang lahat ng manual clearance ay void simula ngayong gabi. Sa loob ng 1 oras, ang kaguluhan sa pier ay napalitan ng isang nakabibingig na katahimikan nang magsidatingan ang mga awtoridad. Nakita ni Maribel mula sa malayo kung paano pilit na itinatago ng mga tauhan ni Renato ang mga kargamento, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat galaw niya ay tila isang sining ng paghihiganti, mahinahon, tumpak, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang operasyon, lumapit si Paul Aragon sa kanya. Ang matanda ay may dalang 2 tasa ng kape. You handled it like a true queen, Maribel. Pero nakikita ko sa iyong mga mata na hindi ka pa rin masaya. Naglakad silang dalawa patungo sa dalampasigan, malayo sa ingay ng mga makina. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhangin ay tila isang musika na nagpapakaalma sa nanggagalaiting damdamin ni Maribel. Naupo sila sa isang lumang bangko na nakaharap sa horizon, kung saan ang buwan ay nagbibigay ng pilak na sinag sa ibabaw ng tubig. Sir Paul, kailan po ba nawawala ang sakit? Ang pabulong na tanong ni Maribel. Akala ko kapag nanalo na ako, magiging maayos na ang lahat. Pero sa bawat pagkakataong sinusubukan nilang saktan ako, bumabalik ako sa gabing yon. Sa ulan, sa kalsada, sa pakiramdam na wala akong kwenta. Tumingin si Paul sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay din sa sarili niyang mga nakaraan. Ang paghilo, Maribel, ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili mo. Para hindi na nila mahawakan ang iyong kapayapaan. Hinawakan ni Maribel ang kanyang leeg, kung saan nararamdaman pa rin niya ang tila invisible na sakal ng 13 taon ng pagtitiis. Gusto ko lang namang mabuhay ng tahimik. Pero tila ayaw nilang hayaan akong maging masaya. Dahil natatakot sila sa'yo, ang sagot ni Paul. Ang boses ay puno ng katiyakan. Natatakot si Renato dahil alam niyang ang lahat ng meron siya ngayon ay utang niya sa talinong itinapon niya. Ang bawat tagumpay mo ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. Pinapakinggan ang himig ng kalikasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang ginhawa. Ang lamig ng hangin ay hindi na nakapananakit, kundi tila isang haplos ng isang ina na nagpapatahan sa isang batang umiiyak. Dito sa Cebu, sa piling ng mga taong naniniwala sa kanya, unt-unting nabubuo ang mga piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Salamat, Sir Paul, sabi ni Maribel habang nakatingin sa mga bituin. Salamat sa pagpapaalala sa akin na may halaga ako. Bago sila bumalik sa sasakyan, kinuha ni Maribel ang kanyang tablet para tignan ang huling report ng inspection. Ngunit may isang encrypted file siyang nakita sa system na hindi niya napansin kanina. Isa itong backup ng lumang server ng Villaseñor Logistics na hindi sinasadyang na-upload ng isa sa mga tauhan ni Renato nang mag-link sila sa system ng port. Binuksan ni Maribel ang file at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang isang digital key at isang folder na may titulong The Master Project. Ito ang listahan ng lahat ng mga ari-arian ni Renato na hindi nakadeklara sa buwis. Mga ari-arian na sapat na para burahin ang pangalan ng mga Villaseñor sa mapa ng industriya. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang huling entry sa folder. Isang video file na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Sa thumbnail ng video, nakita ni Maribel ang kanyang sarili sa loob ng kanilang kwarto, habang si Renato ay may kinakausap sa telepono sa likuran niya. Ano meron dito? Bulong ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang play button. Narinig niya ang boses ni Renato sa video. Puno ng pagkasuklam. Huwag kang mag-alala, Aurora. Unti-unti ko nang nilalaso ng isip niya.
Kapag nakuha ko na ang lahat ng pirma niya para sa transfer of assets, itatapon ko na siya na parang basahan. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Magpapakasal tayo ni Tiffany at ang babaeng yan ay mamatay na lang sa gutom. Nabitawan ni Maribel ang tablet sa buhangin. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang tsunami na bumura sa lahat ng natitirang awa sa kanyang puso. Hindi lang pala ito basta pagtataksil. Ito ay isang mahabang proseso ng pagpatay sa kanyang dangal. Maribel, ayos ka lang ba? Ang nag-aalalang tanong ni Paul. Tumingin si Maribel kay Paul at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Mayroon lamang isang malamig na apoy na tila handang lamunin ang lahat. Sir Paul, ayoko na ng hustisya lang. Gusto ko makita silang mawalan ng kahit anong dahilan para huminga sa industriyang ito. May mga pagkakataong ang tanging paraan para maghilom ang isang malalim na sugat ay ang harapin muli ang kutsilong nagdulot nito. Hindi upang magpatama ulit, kundi upang ipakita na wala na itong talim. Tumayo si Maribel sa harap ng salamin sa loob ng isang marangyang hotel room sa Bonifacio Global City. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay nagpapakinang sa kanyang suot na puting blazer na tila ba sinisimbolo ang kalinisan ng kanyang intensyon. Ang kanyang maikling buhok ay inayos ng mabuti at ang kanyang muka ay wala ng bahid ng takot o panghihina. Siya ay hindi na ang asawang tinapon sa ulan. Siya na ngayon ang representante ng Aragon Portlink, ang bagyong sisira sa ilusyon ng kapangyarihan ni Renato. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tahimik, ngunit may bigat. Isang paalala na siya ay bumalik hindi para makipagkasundo, kundi para kunin ang nararapat sa kanya. Sa loob ng elevator, habang pababa sa Grand Ballroom, kung saan gaganapin ang pinakamalaking National Logistics Summit, paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan ang video na napanood niya sa Cebu. Ang boses ni Renato, ang kanyang tawa, At ang panlilinlang na tumagal ng 13 taon, lahat ng ito ay naging gasolina na nag-aalab sa kanyang puso. Paglabas niya ng elevator, sinalubong siya ng ingay ng mga negosyante at matataas na opisyal. Ang amoy ng mamahaling kape at pabango ay pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasa gilid, hindi siya nag-aayos ng kurbata ni Renato o nag-aasikaso ng mga bisita. Siya ay isa ng panauhing pandangal. naglakad siya patungo sa registration desk nang makita niya ang isang pamilya na bulto ng tao sa hindi kalayuan. Si Lola Belen, ang matandang yaya ng mga Villaseñor, ang nag-iisang tao na naging kakampi niya sa loob ng mansyon. Nakaupo ito sa isang sulok, naghihintay habang may hawak na maliit na supot ng mga gamot. Nakita niya kung paano sinigawan ni Tiffany ang matanda dahil lamang sa maling pag-aayos ng upuan. Pinigilan ni Maribel ang sarili na hindi agad lumapit at gumawa ng eksena. Ngunit nang makita niya ang pagtulo ng luha ni Lola Belen habang pasimpleng pinupunasan ang kanyang mata, hindi na niya nakaya. Lumapit siya. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatahimik sa paligid. Tiffany, Kung hindi ka marunong gumalang sa mga nakatatanda, hindi ka nababagay sa ganitong klaseng lugar. Ang boses ni Maribel ay mahinahon, ngunit sapat para marinig ng mga nasa paligid. Lumingon si Tiffany. Ang mukha nito ay nag-iba nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Maribel, anong ginagawa mo rito? Ang summit na ito ay para sa mga matataas na tao, hindi sa mga basurang itinapon na. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip, lumapit siya kay Lola Belen, hinawakan ang nangungulubot nitong kamay at ninginitian ito. Lola, huwag kayong umiyak. Hindi nila kayo pwedeng sigawan. Maribel anak, ang nanginginig na boses ni Lola Belen. Bakit ka nandito? Baka makita ka ni Doña Aurora. Baka saktan ka na naman nila. wala nang mananakit sa akin, Lola. Ang panatag na sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Tiffany. Ang totoo, sila ang dapat matakot sa akin ngayon. Bago pa man makapagsalita muli si Tiffany,
Dumating si Renato. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at stress. Nang magtama ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Renato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng inakala niyang naghihirap. Ang babaeng itinapon niya na parang walang halaga ay nakatayo ngayon sa harap niya. Mas maganda, mas matatag, at mas mukhang matagumpay kaysa sa kanya. Ang puting blazer ni Maribel ay tila isang nakasisilaw na liwanag na nagtataboy sa kanyang mga anino. Maribel, ang pabulong na bigkas ni Renato. Ang kanyang boses ay may halong gulat at panginginig. Anong ginagawa mo rito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Wala na siyang nararamdamang pagmamahal para sa lalaking ito. Ang tanging nakikita niya ngayon ay isang duwag na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Nandito ako bilang representante ng Aragon Portlink, Renato. Nandito ako para panuurin kung paano babagsak ang imperyong hindi mo kailanman kayang itayo ng mag-isa, ang sagot ni Maribel. Ang kanyang mga salita ay tila mga bala na direktang tumama sa puso ni Renato. Natahimik ang paligid. Ang mga negosyanteng nakakakilala sa kanila ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon ay tila isang manipis na sinulid na handang maputol anumang oras. Akala mo ba talaga natatakot ako sa iyo, Maribel? Ang pilit na tapang ni Renato, kahit na ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangiinig. Kahit anong suot mo, kahit kanino ka pa sumipsip, ikaw pa rin ang walang silbing asawa na pinalayas ko. Dahan-dahang lumapit si Maribel. Ang distansya nila ay sapat na para maramdaman ni Renato ang lamig ng kanyang galit. Tingnan natin, Renato. Tingnan natin kung sino ang walang silbi kapag inilabas ko na ang lahat ng mga dokumentong may pirma mo, ang mga kontratang pinalitan mo, at ang video nagpapatunay na matagal mo na akong pinaplanong ibenta. Napaatras si Renato. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hinasa na rinig. Huwag kang mag-alala, Renato. Ang huling bulong ni Maribel bago siya tumalikod at naglakad patungo sa VIP section ng ballroom. Ang pagbagsak mo ay hindi magiging mabilis. Sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang bawat segundo ng pagdurusa, katulad ng ginawa mo sa akin sa loob ng 13 taon. Naiwan si Renato na nakatayo sa gitna ng hallway. Ang paningin ng mga tao ay nakatuon sa kanya. Ang hanging pumapalibot sa kanya ay tila unti-unting nauubos. Isang patikin ng kawalang pag-asa na paparating sa kanya. May mga taong sa sobrang taas ng lipad ay nakakalimutan nilang hindi pakpak ang nagdadala sa kanila paitaas, kundi ang hangin na binubuo ng pawis at luha ng iba. Sa loob ng malawak na ballroom ng Bonifacio Global City, ang liwanag ng mga chandelier ay tila naglalaro sa mga mukha ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng logistics. Nakaupo si Maribel sa unang hanay, malapit sa stage. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit hindi maiwasang mapansin. Ang suot niyang puting blazer ay sumasalamin sa kanyang pagiging kalmado, isang matinding kontrast sa pawisang noo ni Renato habang naghahanda itong umakyat sa entablado. And now, let us hear from the CEO of Villaseñor Logistics, Mr. Renato Villaseñor, for his presentation on the upcoming Megaport Expansion Project. Ang masiglang anunsyo ng host, ang palakpakan ay magalang, ngunit may halong pag-aalinlangan. Alam ng karamihan sa silid ang mga bali-balita tungkol sa pagkalugi ng Villaseñor Logistics nitong mga nakaraang buwan, mula nang umalis ang asawa nito. Ngunit si Renato, na pilit itinatago ang kanyang kaba, ay ngumiti ng malapad at naglakad patungo sa mikropono. Good morning, esteemed colleagues, simula ni Renato. Ang kanyang boses ay pilit na pinalalakas, tila ginagamit ang yabang bilang kalasag.
The Villaseñor Logistics is proud to announce our partnership with 3 major shipping lines to build a centralized terminal that will monopolize the trade route from Manila to Visayas. Sa likuran ng ballroom, nakita ni Maribel si Doña Aurora at Tiffany, parehong nakangiiti, at mukhang ipinagmamalaki ang lalaking inakala nilang tagapagligtas ng kanilang kayamanan. Ngunit sa bawat slide na ipinapakita ni Renato, mga graphs na may maling projections at mga timeline na imposible sa realidad, ay nararamdaman ni Maribel ang pagkasuklam. Ang lalaking ito ay patuloy pa rin sa panggaganso, handang isakripisyo ang pera ng ibang tao para lang manatili sa itaas. Habang nagpapatuloy si Renato, isang empleyado ng event ang lumapit at palihim na nag-abot ng isang flash drive sa technician sa likod ng stage. Tumanggo si Maribel mula sa kanyang inuupuan. Isang senyales na ang laro ay malapit ng matapos. As you can see, our financials are rock solid. We have secured billions in funding, and our compliance rate is perfectly aligned with international standards. Ang pagyayabang ni Renato. Ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng dumadapo kay Maribel, hinahanap ang kahit anong senyales ng takot o pagsuko. Wala siyang nakita kundi isang malamig na titig. Excuse me, Mr. Villaseñor? Ang malinaw na boses ni Maribel ay umalingaw sa buong ballroom. Tumayo siya, ang bawat mata ay nabaling sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa silid. Namutla si Renato. Miss Santos, I'm in the middle of a presentation. If you have questions, keep them for the Q&A session. Hindi ito isang katanungan, Renato. Ang mahinahong sagot ni Maribel habang naglalakad palapit sa stage. Ito ay isang paglilinaw. Sinabi mo na ang financials nyo ay rock solid. Ngunit bakit ang report na ipinasa mo sa SEC ay nagpapakita ng 400 milyong piso na discrepancy na itinago mo sa ilalim ng isang shell company na pinangalanan mong Bell's Haven? Ang buong bulwagan ay nagsimulang magbulungan. Nagsimulang magtinginan ang mga investors at mga board members ng ibang kumpanya. That is absurd. Ang galit na sigaw ni Renato, tinuturo si Maribel. Security, palabasin niyo ang babaeng ito. Sinusubukan niyang siraan ang kumpanya ko dahil pinalayas ko siya. Ngunit bago pa man makalapit ang mga security guard, biglang nagbago ang display sa malaking screen sa likod ni Renato. Nawala ang kanyang mga graphs at napalitan ito ng mga scanned documents, mga kontratang may tunay na pirma ni Renato. Mga email kung saan inuutusan niya ang kanyang accountant na palitan ang mga numero, at ang video na nakita ni Maribel sa Cebu kung saan inamin ni Renato na plano niyang ibenta at ipakulong ang kanyang asawa. Ang boses ni Renato mula sa video ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Kapag nakuha ko na ang lahat ng pirma niya para sa transfer of assets, itatapon ko na siya na parang basahan. Wala siyang makukuha kahit isang kusing. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Renato. Napalingan siya sa screen at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang ilusyon ng kapangyarihan ay nagkabitak-bitak sa harap ng pinakamataas na tao sa industriya. Tumayo si Doña Aurora mula sa kanyang inuupuan, sumisigaw ng mga salitang hindi na maintindihan dahil sa gulat at hiya. Si Tiffany ay mabilis na nagtago sa likod ng mga upuan, pilit na iniiwasan ang mga kamera ng media na biglang nagkani-kanyang kuha ng mga larawan. 13 taon, Renato. Ang boses ni Maribel ay walang pang-inginig, puno ng katarungan. 13 taon kong tinakpan ang mga pagkakamali mo. Ngayon, gusto kong makita nilang lahat kung sino ka talaga nang wala ang tulong ko. Isang magnanakaw, isang sinungaling, at isang duwag. Ang mga investigador mula sa NBI na palihim na inorganisa ni Paul Aragon bago ang summit ay pumasok mula sa likod ng pinto at dahan-dahang naglakad patungo sa stage. Tumingin si Renato kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at takot. Ang kanyang toreng buhangin na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan at pagmamalupit ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Wala na siyang matatakbuhan. Ang babaeng dati niyang tinitingnan bilang isang walang kwentang asawa ay siya ngayong
nakatayo bilang hurado sa kanyang huling paglilitis. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang pinakamasakit na parusa ay ang iparanas sa kanila ang mismong kawalan ng halaga na ibinigay nila sa iyo. Ang ballroom na kani-kanina lang ay puno ng kagalang-galang na kasabikan. Ngayon, ay naging isang teatro ng kahiya-hiyang pagbagsak. Ang bawat camera flash ay tila mga kidlat na sumusunog sa natitirang danggal ni Renato. Nakapayo siya sa gitna ng entablado, nakatitig sa mga ahente ng NBI na dahan-dahang umaakyat papalapit sa kanya. Ang mga matataas na negosyante na dating bumabate sa kanya ay nag-iiwas na ng tingin. Tila nandidiri sa isang taong may nakakahawang sakit. Wait! This is a misunderstanding! Peke ang mga dokumentong yan! Ang pilit na sigaw ni Renato. Ngunit ang kanyang boses ay nanginghinig. Sir Lim! Mr. Garcia! Kilala niyo ako! Hindi ko magagawa ito! Ngunit walang tumugon. Ang mundo na kanyang binuo gamit ang panlilinlang ay tinalikuran na siya. Lumapit ang lead agent at binasahan siya ng kanyang mga karapatan bago inilagay ang posas sa kanyang mga pulso. Ang malamig na bakal sa kanyang balat ay ang huling realidad na nagpabagsak sa kanyang mga tuhod. Sa ibaba ng entablado, isang mas malakas na drama ang nagaganap. Si Doña Aurora, na dati ay nakataas ang no at puno ng alahas, ay umiiyak habang sinusubok ang pigilan ang mga ahente. Huwag niyong kunin ang anak ko. Si Maribel ang may gawa niyan. Siya ang magnanakaw. Ngunit nang makita niya ang malamig na tingin ni Maribel, naramdaman ng matanda ang katotohanan. Wala na silang kapangyarihan. Wala na silang pera. At higit sa lahat, wala na silang Maribel na sasalo sa kanilang mga pagkakamali. Sa isang kisap mata, ang kayabangan ni Doña Aurora ay nabasag. Lumapit ito kay Maribel, nanginginig at umiiyak. Maribel, anak? Ang boses ng matanda ay basag at puno ng desperasyon. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap ng babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Pakiusap, bawiin mo ang mga sinabi mo. Bawiin mo ang kaso. Alam kong may kabutihan ka pa rin sa puso mo. Tulungan mo si Renato. Tulungan mo ang pamilya natin. Tumingin si Maribel sa matanda. Walang awa, walang galit. Ang nararamdaman niya ay isang matinding kalungkutan para sa isang taong ang tingin sa pag-ibig ay isang kasangkapan lamang na pwedeng gamitin kapag kailangan. Hindi na ako ang asawa ni Renato, Doña Aurora. At mas lalong hindi na ako bahagi ng pamilya niyo. Ang mahinahong sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na tumago sa buto ng matanda. Noong pinalayas niyo ako sa ulan, tinawag niyo akong basura. Ngayon, hayaan niyo akong manatili sa labas ng inyong buhay. Hayaan niyong harapin ng anak niyo ang bagyong sarili niya ang gumawa. Pilit na hinawakan ni Aurora ang dulo ng blazer ni Maribel. Ngunit dahan-dahang umatras ang huli. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang tuluyang pagkaputol ng kadena ng kanyang nakaraan. Hindi siya naghigante gamit ang dahas, kundi ginamit niya ang katotohanan para ipakita ang kanilang mga tunay na kulay. Habang dinadala si Renato palabas ng ballroom, napalingon ito sa kanya. Ang mga luha ng pagsisisi at takot ay malinaw sa mga mata nito. Maribel, I'm sorry. I'm so sorry. Ang bulong nito, na masakit mang pakinggan, ay alam ni Maribel na hindi para sa kanya, kundi para sa kalagayan nito. Hindi sumagot si Maribel. Tinalikuran niya si Renato at nagsimulang maglakad palabas ng ballroom. Nakita niya si Tiffany na nagmamadaling umalis. Bit-bit ang kanyang mamahaling bag at nagtatago sa likod ng kanyang mga kamay, iniiwan ang pamilyang inakala niyang magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Paglabas ni Maribel sa hotel, sinalubong siya ng mainit na araw ng tanghali. Sa labas ng pinto, naghihintay si Paul Aragon. Nakangiti habang may hawak na isang folder. Tapos na ang laban, Maribel, sabi ni Paul. Ang Villaseñor Logistics ay opisyal ng idedeclare na bankrupt.
At ang mga kliyente nila ay lumipat na lahat sa Aragon Portlink. At higit sa lahat, you are finally free. Huminga ng malalim si Maribel. Tinititigan ng maaliwalas na kalangitan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 13 taon ay naglaho na. Parang isang masamang panaginip na ginising ng sikat ng araw. Ngunit alam niya na ang kalayaan ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos, kundi isang bagong simula. Bago sila sumakay sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Maribel. Isa itong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang laman nito ay sapat na para magpakabog muli sa kanyang puso. Akala mo tapos na? Ang mga lihim na iniwan mo sa Maynila ay may kapalit pa rin. Magkita tayo bukas sa lumang warehouse bago ko ibunyag ang totoo tungkol kay Lola Belen. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi palaging nagdadala ng takot. Minsan, ito ay nagdadala ng huling paalala ng pag-ibig na kailangang palayain. Ang hangin sa loob ng abandonadong warehouse sa dulo ng Maynila ay amoy alikabok at kalawang. Ang mga sinag ng araw na pilit pumapasok sa mga siwang ng bubong ay tila mga manipis na daliri na nagtuturo sa kalungkutan ng lugar. Naglakad si Maribel. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay umaalingaw-ngaw, isang himig ng katapangan sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na sa mismong araw ng kanyang tagumpay ay may isa pang multong babalik mula sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang lalaking nakatalikod. Nakasuot ito ng pamilya na itim na jacket. Pinigit ito ang kanyang katawan at ang mukhang bumungad kay Maribel ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay si Marco, ang nakababatang kapatid ni Renato na matagal nang pinalayas ng pamilya Villaseñor dahil sa pagkakalulong ito sa sugal. Ang tagal nating hindi nagkita, Ate Maribel, ang bungad ni Marco. Ang boses ay may halong pait at pagod. Anong kailangan mo, Marco? Bakit nadamay si Lola Belen dito? Ang mahigpit na tanong ni Maribel. Hindi hinahayaang makita ng lalaki ang kanyang kaba. Inilabas ni Marco mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sobre at inihagis ito sa harapan ni Maribel. Nang mabalitaan kong ipinakulong mo si Kuya Renato, umuwi ako. Kailangan ko ng pera, ate. Pera na dapat ay ibinigay sa akin kung hindi lang pinigilan ni Kuya ang aking mana. At alam ko na, bago ka umalis, itinago ni Lola Belen ang titulo ng lupang ipinangalan sa akin ni Papa. Pero kinuha mo ito. Nanggunot ang noo ni Maribel. Wala akong kinuha, Marco. Nang gabing pinalayas ako ni Renato, isang lumang maleta lang ang dala ko. Wala akong alam sa titulo na sinasabi mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Huwag mo akong gawing tanga. Sinabi sa akin ni Doña Aurora bago siya magkasakit dahil sa stroke kahapon. Ikaw daw ang kumuha ng lahat ng mahahalagang dokumento sa safe ng bahay. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagbigat ng sitwasyon. Kahit na nasa kulungan na si Renato, patuloy pa rin ang paglaso ni Doña Aurora sa isip ng mga tao sa paligid nila. Ang kasinungalingan ng matanda ay patuloy na sumisira sa pamilyang matagal na niyang iniwan. Ngunit bago pa man makasagot si Maribel, narinig nila ang pagbukas ng mabigat na pintuan ng warehouse. Pumasok si Paul Aragon kasama ang 2 tauhan at may inaalalayang matandang babae. Si Lola Belen. Hindi niya kinuha, Marco, ang nanghihinang boses ni Lola Belen habang dahan-dahang lumalapit. Ang Kuya Renato mo ang kumuha ng titulo at ibinenta ito para pondohan ang kanyang mga illegal na kontrata. Ginawa niya ito 3 taon na ang nakalilipas. At ang mama mo, alam niya ang lahat. Ginamit lamang nilang palusot si Maribel para pagtakpan ang kanilang kasakiman. Nanigas si Marco. Ang mga salitang iyon ay tila mga batong dumagan sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang babaeng ito ang dahilan ng pagkakasira ng pamilya nila. Ngunit ang totoo, ang sarili niyang dugo ang nagtraidor sa kanya. Napaluhod siya, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Maribel kay Marco. Hindi na siya nakaramdam ng galit, kundi ng awa.
Lahat sila ay naging biktima ng kasakiman ni Renato. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang tseke sa harapan ng lalaki, ang perang kinita niya mula sa kanyang unang buwan sa Aragon Portlink. Ito lang ang maitutulong ko sa iyo, Marco. Hindi bilang kabayaran sa kasalan ng hindi ko ginawa, kundi bilang panimula para ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong hayaang ang kasamaan ng iyong kapatid ay maging kasamaan mo rin. Ang malambot, ngunit matatag na sabi ni Maribel. Tinulungan ni Maribel na maglakad si Lola Belen patungo sa sasakyan ni Paul. Nang makasakay sila, naramdaman niya ang init ng kamay ng matanda sa kanyang braso. Salamat anak. Malaya na tayo. Bulong ni Lola Belen. Tumingin si Maribel sa labas ng bintana. Pinapanood ang Maynila na unti-unting lumalayo. Ang huling tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ang naputol. Ang lahat ng kasinungalingan ay nalinawan na. Wala nang naiwang lihim, wala nang naiwang utang. Pagdating nila sa airport para bumalik sa Cebu, huminto si Paul at tumingin sa kanya. Handa ka na bang umuwi, Maribel? Isang dalisay na ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng 13 taon, ang sumilay sa kanyang mga labi. Opo, Sir Paul. Handa na akong umuwi sa lugar kung saan ako naging totoo. Ngunit habang nagaantay sila ng boarding, tumunog ang telepono ni Paul. Ang mukha ng matanda ay nag-iba nang sagutin niya ang tawag. Tumingin siya kay Maribel. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Maribel, nakataka si Renato mula sa kustodya ng NBI habang inililipat siya sa City Jail. At ang huling taong hinanap niya bago siya mawala ay ikaw. Ang mga huling hininga ng isang naghihingalong hayop ay palaging ang pinakamapanganib. Ngunit ang pusong natuto ng lumaban ay hindi na kailanman muling magpapasindak sa anino. Ang balita tungkol sa pagtakas ni Renato ay tila isang malamig na kamay na pilit sumasakal sa bagong natagpuang kapayapaan ni Maribel. Sa loob ng VIP lounge ng airport, ang ingay ng mga umaalis na pasahero ay tila naging isang malayong alingaw-ngaw. Nakatingin lamang si Maribel sa kanyang kape, ang itim na likido ay sumasalamin sa kadiliman na pilit pa ring humahabol sa kanya. Ipapahanda ko ang security detail sa Cebu. Hindi ka aalis sa tabi ko hanggang hindi natin nakikita ang lalaking yan sa likod ng rehas. Ang mariing utos ni Paul Aragon habang kausap ang kanyang head of security. Ang matanda ay puno ng galit at pag-aalala. Hindi na lamang bilang isang boss, kundi bilang isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak-anakan. Ngunit umiling si Maribel. Sir Paul, kapag nantago tayo, ipinapakita lang natin na may kapangyarihan pa rin siya sa buhay ko. Hindi ko hahayaang nakawin niya ang kapayapaan na pinaghirapan kong bawiin. Uuwi tayo sa Cebu at doon, haharapin ko siya. Nang makarating sila sa Cebu, ang hangin sa dalampasigan ay hindi na kasinggaan ng dati. May dalang tensyon ang bawat alon na humahampas sa mga bato. Dinala ni Maribel si Lola Belen sa isang ligtas na pasilidad bago siya tumungo sa kanyang opisina sa Aragon Portlink. Sa loob ng silid na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, hinintay niya ang huling paghaharap. Alam niyang pupunta rito si Renato dahil ito ang sentro ng kanyang pagkabigo. Pagsapit ng gabi, umalis na ang karamihan sa mga empleyado. Tanging ang mga ilaw mula sa mga container yard ang nagbibigay liwanag sa paligid ng gusali. Nakatayo si Maribel malapit sa bintana. Tinititigan ang lawak ng karagatan. Biglang namatay ang mga ilaw sa kanyang palapag at ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa fire exit ay bumasag sa katahimikan. Maribel! Ang boses ay garalgal, puno ng uhaw at pagkasira. Dahan-dahang humarap si Maribel. Nakatayo si Renato sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mamahaling suit na nakita ni Maribel sa summit ay punit-punit na at puno ng dumi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit puno ng takot. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang piraso ng matalim na bakal na mukhang napulot niya sa pier. Wala na ang aroganteng CEO. Ang natitira na lamang ay isang taong nawalan ng kaluluwa. Bakit mo ginawa ito sa akin?
ang sumusumbat na tanong ni Renato. Ang kanyang boses ay tila umiiyak na walang luha. Binigay ko sa iyo ang pangalan ko. Ginawa kitang isang Villa Señor. At ito ang igaganti mo? Kinuha mo ang lahat sa akin. Hindi nagpakita ng takot si Maribel. Sa halip, naramdaman niya ang isang nakapanlulumong awa para sa lalaking ito na 13 taon niyang minahal ng buong buo. Hindi ko kinuha ang pangalan mo, Renato. Ninakaw mo ang pagkatao ko para pagtakpan ang mga kasalanan mo. Pinigay ko sa iyo ang lahat, pero para sa iyo, palagi akong hindi sapat. Lumingalinga si Renato. Itinututok ang bakal sa direksyon ni Maribel habang unti-unting lumalapit. Kailangan mong bawiin ang mga sinabi mo sa media. Kailangan mong sabihing ikaw ang nag-ayos ng lahat ng anomalayang iyon. Kung hindi, isasama kita pababa sa impyernong ginawa mo para sa akin. Tapos na ang pag-iimbento ng mga kwento, Renato. Ang kalmadong sagot ni Maribel, hindi umaatras kahit isang hakbang. Kahit anong gawin mo sa akin ngayong gabi, ang katotohanan ay hindi na mabubura. Ang imperyong ipinagmamalaki mo ay isang abo na lamang at ikaw na lang ang natitirang usok na nagtatangkang kumapit sa hangin. Nagnyit-nyit ang mga ngipin ni Renato. Itinaas niya ang bakal, handang itusok ito sa babaeng naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok ang mga tauhan ni Paul Aragon, kasunod ang mga pulis mula sa Cebu. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama ng direkta sa mukha ni Renato. Binubulag siya sa kanyang huling desperadong hakbang. Nabitiwan ni Renato ang bakal. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napaluhod siya sa sahig, tinatakpan ng kanyang mukha habang umiiyak ng malakas. Hindi habel sa pagsisisi, kundi dahil sa huling pagkawala ng kanyang ilusyon. Pinanood ni Maribel habang kinukuha ng mga pulis ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Habang pilit itong iginagapos, tumingin si Renato sa kanya, nagaantay ng huling salita o pagmamakaawa na tulungan siya. Ngunit, tumalikod lamang si Maribel at tumingin muli sa bintana, sa direksyon ng buwan na nagniningning sa ibabaw ng dagat. Tapos na ang gabi, ang bulong niya sa sarili, habang ang tunog ng mga yabag ng mga pulis ay palayo ng palayo, dala-dala ang huling anino ng kanyang nakaraan. Bukas, sikat na ulit ang araw. Ang pinakadadakilang tagumpay ay hindi nasusukat sa lalim ng sugat na iniwan natin sa ating mga kaaway, kundi sa lawak ng kapayapaang natagpuan natin sa kabila ng sakit. 2 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang tour ng mga Villa Señor. Ang pangalang minsan ay naging simbolo ng kapangyarihan at kayabangan sa industriya ng logistics, ay naging isa na lamang kwento ng babala sa mga bulwagan ng negosyo. Si Renato ay hinatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa mga kaso ng panloloko at tax evasion. Si Doña Aurora, na iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad, ay naninirahan na lamang sa isang maliit na pasilidad, inalagaan ng mga nurse dahil sa tuluyang pagbagsak ng kanyang kalusugan. At si Tiffany ay bumalik sa buhay na pilit niyang tinatakasan, baon sa mga utang na hindi niya kayang bayaran. Sa kabilang dako ng Pilipinas, sa isang malawak at tahimik na dalampasigan sa Cebu, nakatayo si Maribel. Ang kanyang buhok ay medyo humaba na muli, ngunit hindi na ito ang mabigat na pasanin ng nakaraan. Ito ay malaya, sumasayaw sa ihip ng hanging dagat. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, malayo sa mga formal na suit na sinusuot niya tuwing may board meeting. Ngayon, bilang bagong CEO ng pinakamalaking joint venture ng Aragon Portlink, hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang halaga sa kahit kanino. Lumapit si Lola Belen, hawak ang isang mangkok ng mainit na sinigang. Ang amoy nito ay nagpapagunita sa isang nakaraan, ngunit wala na ang pait. Kain na anak, ang dami mong ginawa ngayong araw para sa foundation. Ang nakangiting alok ng matanda. Kinuha ni Maribel ang mangkok at humigop ng sabaw.
Ang init nito ay tila yumakap sa kanyang kaluluwa, isang pakiramdam ng tunay na tahanan. Ang foundation na itinayo niya, kasama si Paul Aragon, ay naglalayong tulungan ang mga asawang naiwan at nawalan ng boses. Nagbibigay sa kanila ng edukasyon at pagkakataong makahanap ng sarili nilang trabaho. Doon niya nahanap ang kanyang tunay na layunin. Hindi ang maghigante, kundi ang maging liwanag sa mga taong nasa parehong kadiliman na minsan niyang pinagdaanan. Nabalitaan ko, nagpadala ng sulat si Marco, ang banayad na simula ni Lola Belen. Tumango si Maribel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa alon. Opo, Lola. Nakapagtapos na siya ng kanyang kurso at nagtatrabaho na ng maayos sa probinsya. Humihingi siya ng tawad para sa lahat. At ikaw, anak, napatawad mo na ba sila? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Maribel. Hindi ito buntong hininga ng bigat, kundi ng pag-ibig na nagpalaya. Napatawad ko na sila, Lola. Hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil hindi ko na gustong buhatin ang galit nila. Ang kapayapaan ko ngayon ay masyadong mahalaga para sirain ang kanilang mga alaala. Hinayaan ko na sila sa kanilang sariling kapalaran. Mula sa malayo, nakita niya si Paul Aragon na naglalakad palapit, may dalang maliit na regalo para sa anibersaryo ng kanilang foundation. Nakangiti ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at paggalang para sa babaeng iniligtas niya mula sa ulan na siya namang nagligtas sa maraming iba pa. Nahanap ni Maribel ang kanyang kapayapaan. Hindi sa pamamagitan ng pagiging kasing lupit ng mga taong nanakit sa kanya, kundi sa pagpili na panatilihin ang kanyang kabutihan sa kabila ng lahat. Natutunan niya na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kayang tiisin para sa pag-ibig, kundi sa kung paano niya kayang tumayo at mahalin ang kanyang sarili pagkatapos niyang madurog. Itinaas ni Maribel ang kanyang muka sa araw. Hinahayaan ng init nito na haplusin ang kanyang balat. Ang bagyong dumating sa kanyang buhay ay sumira sa maraming bagay. Ngunit sa huli, ang naiwan ay isang matatag na pundasyon, isang pusong naghilom, at isang kaluluwang hindi na kailanman muling magpapakulong sa anino ng iba.